matapos nga itong mahaba-habang pakikipagpatentero ni General Torre sa mga membro ng kakapranggot na KOGC at sa mga mangilang-ngilan, sa mga saling pusa na DDS dyan, nung panahon na ito'y pinaghahanap si Kibuloy, doon nga saan? Sa KOGC compound, mga kababayan, eto na, napakarami palang mga mapapait na karanasan itong si General Torre dyan, ha? At ngayon, mga kababayan, at ngayon, mga kababayan, eto na resback niya. Pinakialaman, Vice. Ngayon, napatunayan. Natandaan nyo ba to? Natandaan nyo ba to? Sama mo si Baste, sabi dito. Ni Nixon Tubias, Tandaan nyo ba to? Yan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Karma is real. Kita mo, binanatan niya si Vice Ganda nun. So, eto na. Meron daw sa kanya nagpadalang Diyos. Sinong Diyos? Kibuloy, liwanagin mo, ha? Nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Karma is real. Ay, nagpadala daw sa kanya ang Diyos. Sino kaya ang Diyos yun? Hindi kaya si Digong lang din yun? Diba? Si Digong lang yun. Ano sabi? Nalulungkot ka, Vice? Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa nyo? Ganon din sa'yo. Nalulungkot ka na, Kibuloy? Pinag-iisipan na, Kibuloy, alam mo kung ano? Pinag-iisipan nila kung paano ka na maitsapwera dun sa kingdom. Wala ka na eh. Kasi basura ka na. Yun ang karma. Di ba, no? Di ba? Alam nyo, mga kababayan, basura na si Kibuloy. Wala na itong kwenta. Bakit? Abay, mga kaso niya. Para saan pa siya? Di ba? Habang buhay na, nasa bilangguan siya. Pagka nagkataon, pag medyo konting-konting minalas-malas pa to, kukunin pa to sa Amerika. So, sino na? Sino na namamahala doon sa kingdom mo? Wala na. Bakit? Yun na nga, Kibuloy. Balita ko, meron na raw nagmamani-obrang iba. Bakit kanyo? Diba? Lumayo sila sa maisog rally. Ngayon, ng mga Duterte. Kita nyo. Hindi nyo alam yun, ano? Tapos ngayon, Kibuloy. Sino ngayon ang kinarma sa totoo? Hindi ko kinakambihan si Vice Ganda, ha? Oo. Kasi, minsan ko lang mapanood yun. Pero Kibuloy, mukhang mas malupit yung karma mo. Diba, Meme Binet? Diba? Ruby, ano? Ray Kulimay. Sino papalit ng anak ng Diyos? Si Santo Digong. Kaya lang, mga kababayan, alam din nila na si Santo Digong mawawala rin. Bakit? Kukunin din eh. Di ba Marilyn Leticia? Shiro Kansaki? John Ledesma? RR Jem, ano? Di ba? Boss Mag, bawi mo ako. Parang bata. Mamaya tatawagan kita at maliwanagan ang utak mo. Huwag kayong magpapaniwala sa laging sinasabi ng ibang mga ano dyan. Malay mo, nagpapanggap lang yan. Si Kibuloy na wala na. Basura na. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngala-ngala niya, nakita ko sa katatawa eh. Karma is real. Karma is real. Alam mo, Kibuloy? Oo. Ganyan din kayo eh. Pati yung mga taga-SMNI noon. Diba? Pati taga-SPNI noon eh. SNMI. Ano ba? SMNI. Nakalimutan ko na, hindi ko na kasi napapanood.
Madaling kalimutan pag di napapanood, ano? Dati napapanood ko yun eh. Ano ba yun? SMNI. Tama ba? SNMI. Kalimutan ko na. Tagal na kasing wala eh. Kibuloy, ano nangyari sa SMNI mo? Ano nangyari? Oo nga, kunyari lang, Miss Au. Ito naman si Miss Au. Di ba no? Ano nangyari sa SMNI mo, Kibuloy? Nagaya na kay ano? Kay ano? Ano ba yun? Channel 2, ABS, CBN. O, buti pa yun kasi bata pa lang ako, alam ko na eh. Di ba no, Kibuloy? So, wala na kayong pagkakaiba. So, ano yun eh, ang tawag doon, mga kababayan, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Yan. Nakikita niyo mga pagmumukha na yan. Oh, mga vlogger yan. Sino? Si Banat Bay. May 2 bakulaw sa magkabilang ledgi. Basta no. Basta, bakit ganon? Basta mga medyo, basta mga pangit nasa gilid. Tapos yung medyo pangit, nandito na. Tapos yung pinakapangit. Grabe, no? Oh, so eto na mga kababayan. Para mas madali nyong maunawaan, mga kababayan, dali na! Mag-like na kayo! Hindi pa kayo naglalike. Bistadong-bistado na ang sindikatong Kibuloy Duterte. Ito na marahil ang pinakamalaking criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikato. Makinig kayo, Kasi eto na yung buod ng mga paliwanag natin noon-noon pa. Pakinggan nyo maigi. Wag na wag kayong mawawala sa inyong mga screen, sa inyong mga cellphone. Kung saan man kayo nanonood, tablet, ganon, laptop. Lakasan nyo na yung volume. Pakinggan ninyo to. Ito na ang paliwanag na pinakamaliwanag na mas maliwanag pa sa ulo ni Bato at ni Morales. Sama mo ba si Celes? O, pasok. Bistadong-bistado na ang sindikatong Kibuloy Duterte. Ito na marahil ang pinakamalaking criminal organization sa Pilipinas. Sangkot ang sindikatong ito sa drug trafficking, white slavery, land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double Hit Squad ni dating mayor at dating presidente. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libo-libong tao sa Davao City. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. Solo na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lord of all the drug lords. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal-durmal na krimen. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International, sinabi nito na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Kibuloy. Ako na muna ang magpatakbo. I-supervise ko lang punta ko sa Glory Mountain, tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari yon? Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo? Malinaw na matagal na tayo nililin lang itong sina Digong at Kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Davao Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay sangkatutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Tinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanang si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partner.
partners. Ang KOJC at ang SMNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution number 189, which urged the suspension of SMNI. Ito marahil ang dahilan kung bakit gigil na gigil ang mga Duterte dahil sa ginawa ng mababang kapulungan na suspensyon sa prangkisa ng SMNI. Kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. At ngayong nabunyag na nga ang tunay na koneksyon ng pamilya Duterte at Kibuloy, malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ginagawang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Malinaw na rin kung saan nanggagaling ang salaping ginagamit sa mga pagkilos laban sa pamahalaan. Ginugulo nila ang pamahalaan upang mapigilan ang pag-aresto ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy dahil sa kasong rape, child abuse at human trafficking. At ganon din ang pag-aresto kay Duterte ng Interpol dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mistado na natin sila. Putulan sila ng kakayahan upang lalong makapanlinlang ikulong si Kibuloy at si Digong. Naloko na. Ayos ba? Kasi yung iba, pagka binibigyan ko ng reaksyon nagre-reklamo sila. Ayan na, maliwanag na maliwanag yan. Pag hindi pa kayo natauhan dyan. Diba? Oh. Kita nyo mga kababayan, pinakyaw nila. Pinakyaw nila mga kababayan. Matindi talaga. Drug trafficking. Ay, nako, Michael Yang. White slavery. Nako, pogo yan. Land grabbing, nako! Sabihin ng mga animal naman ng mga nandiyan dyan. Uy, teka muna. Bakit nawala sila? Bakit nawala yung mga basher ko? Bumalik nga kayo. Kininayo. Subli kayo. Balik! Ayaw nyo marinig ang katotohanan, no? Ngayon nayupak na to. Di pa nga ako tapos dito Land grabbing, andali Land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat. Plunder. Diba? Grabe, no, mga kababayan. Malupit. Prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat. Plunder! Magnanakaw! Land grabbing. Nako, land grabbing, mga kababayan. Ito, meron akong nakita. Sa Davao, mga kababayan, ito sisingit ko lang. Dump truck at iba pang... Makinig kayo rito. Baka akala nyo wala tayong bala rito, Putik na yan. Pinaggago tayo ng mga tropang Duterte at Kibuloy. Tapos yung iba naman dyan na mga nakikinabang sasabihin, bayaran daw tayo. Diba, Angela Hero? Nawala yung mga basher ko bigla. Ayaw nila marinig ang katotohanan eto. Ano ginawa sa Davao ng mga inang-ina? Pasok! Mga bakho, dump truck at iba pang gamit ang naabutan ng mga otoridad sa bakanting lote na ito sa Barangay Catalunan Grande, Davao City. Saan yan? Catalunan, Davao City. Hindi naman yan sa Ilocos Norte. Davao City. Diba? Maliwanag yun Baka sabihin nyo, ay hindi, sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi. Kay Duterte. Diba? Eto na, pasok. Catalunan Grande, Davao City. Davao City daw. Oo nga, Davao City nga. Grabe, no? Kala ko pa naman, mahal nilang taga Davao. Yung pala, binudol din. Pinuntahan ito ng mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau, City Environment and Natural Resources Office at barangay officials dahil sa illegal umanong quarry operation. Agad na hinuli ang
illegal na quarry. Sa Davao, sa Davao. Sino kaya ang mayor sa Davao? Bakit kaya pinabayaan at nilagay sa alanganin yung kanilang mga mamamayan? Niya? Apat na trabahador, kabilang ang caretaker. Sumbong ng mga residente sa paligid ng lote. Nagka-landslide na sa kaniyang lugar at may mga nagbabagsakan ding malalaking bato. Oh, kita nyo, lalaki ng bato. Singlaki ng mukha ni Sara. Bakit, Boss Mike, sinlaki ng mukha ni Sara? Lapad kaya ng mukha niya. Nagparitoke pa. Pero hindi naman umubra. Ganon talaga. Pag malapad ka, malapad ka. Sorry naman. Oo. Sorry naman. Sige. Sorry, Inday, ha. Mamaya yayariin kita. Oo, para maingganti ko na si Mighty Baisa. Pusit na buhay ito. Tagapaghiganti tayo. Sige, tuloy. Kaya nag-alala silang lumala pa ang sitwasyon. Delikado dito kayo sa mutna kay daghang mga bata diri wat. Ita-translate ko na. Para sa hindi mga naunawaan ang salita nila. Ano sabi, Boss Mike? Delikado din siya. Lalo na't maraming bata. Ay naku, walang pakialam sa mga bata. Bakit? Ginagahasa nga nila eh. Anong pakialam nila? Di ba? Wala silang pakialam sa mga bata. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, ano sabi niya? Mahalaga ang mga bata. Mahal natin, kailangan nating pinaghahandaan ang kanilang mga kinabukasan. Abay, yan ang totoong tatay. Yung alin, naghahanda sa mga bata. Oh, para sa kinabukasan ng mga bata. Etong mga ito, mga kababayan, hindi. Pinapalaki dahan-dahan pag pwede na. Kinakana nila. Saan ka nakakita ng ganon? Tapos sasabihin nila, mahal nilang bata. Mahal nila bata pag pag kinakana nila. Pero yung totoo, wala silang pagpapahalaga. Oh, tuloy. Sabi rito, lalo na't maraming bata dito sa aming lugar. Hindi din natin alam kasi na napakaraming bato pa sa itaas na baka mahulog. Kita nyo, yung mga bata, delikado sa kanila dahil laruan ng mga bata yung mga babagsakan ng napakalalaking bato. Malalapad na bato. Oo, tulad ng pagmumuka ni Sara nyo. Oo, pasok! Takabalo niya, daghan pug mga batugod sa taas. Alam ba basig mahuglo na ang pinakabukid sa ibabaw. Agad namang naglagay ng karatula ang otoridad na pinapahinto ang quarry operation sa lugar. Buti naman. Kung hindi pa talaga ito na balljack mga kababayan. Hindi talaga ito hindi talaga to sasara. Illegal daw ito dahil walang permit mula sa barangay ang operasyon. Napakita nila is yung letter of no objection na i-develop yung place. So kaya sila nabigyan nun na galing sa barangay. So hindi yun siya permit as to operate a quarry po. Illegal po yan kasi wala po silang permit na galing po sa mga local agency po natin. Oo nga, Tita Meli. Ikaw kasi hindi ka lagi nanonood. Ilocano ahak. Oo. Sige, tuloy. Hindi na nagbigay ng pahayag ang may-ari ng lupain. Pero posible siyang mahaharap sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Bakit kasi kayo nagmimina? Hindi kaya may kinalaman na naman dyan? O dili kaya pag-aari talaga na naman ni Digong yan? Diba? Hindi naman yan basta-basta Ang lakas ng loob eh. Ang lakas ng loob na magmina basta-basta kahit walang lisensya. Di kaya may pinapangahas siya? Di kaya yung mukhang, mukha ni Duterte, pinapangahas nila. Di kaya yon? So, eto na mga kababayan, balikan na natin. Pasok, plunderer, ano pa? Prostitution, human trafficking, murder, at ang prostitution, human trafficking, lahat nito mga kababayan, alam nyo, sa Pogo. Land grabbing, sino ginawa niyan? Di ba ginawa din yan ni Kibuloy? Ginawa rin ni Digong. Prostitution. Diyos ko po, hindi pa sila Nako! Pasa-pasa!
Pagkatapos nung isa, ikaw naman. Tapos pagkatapos nila, masarap ba? Yun ang tanong nila. Nagkikwentuhan pa sila. Di ba masarap siya? Oo, pare. Iba talaga. Ang lasa. Pagbata pa. Inang-ina talaga, no? Mga hinampil. Kaya tuloy, ano pa? Oh, maarder. Di ba? Baka isa sa mga kamag-anak nyo kasama sa biktima. Sino pinagpapatay nila? Yung mga nalulong sa sa droga na sila rin ang may gawa. Tama, mali. Tapos ginawang halimbawa, yung mahal nyo sa buhay, pinagpapatay nila. Plunder. Nagnakaw sila, mga kababayan. Anong pinagnanakaw nila? Abay di yung pera ng nating lahat, yung pera ng bansa. Ano ninakaw nila? Si Pulong, 52 billion. Si Sara, kamakailan lang, 125 million. Si Digong, trillion. Saan? Doon sa Parmali. Di ba? Lahat sila. Kahit nga yung amuyong ni Duterte, nakinabang din eh. Sino yung Boss Mike? Ayun, nagtatago na siya. Sino nga? Di si Roking bakla na sabi ni Abante, bakla eh. Kulong daw sa sa correctional eh. Pambabae yun eh. Babae ba si Roque? Parang sinabi kasi bakla talaga eh. Tuloy natin to. Malaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Double Hit Squad ni dating Mayor at dating Presidente. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libo-libong tao sa Davao City. Kami ang inuutosan niya para pumatay sa mga libo-libong tao sa Davao City. Ito mga kababayan, itong mga mahal na mahal nating mga bobo tangamangmang na taga-suporta ni Digong, ayaw nilang paniwalaan. Ang gusto nilang paniwalaan, sino? Si Cathy Binag na ayun, nandoon kahapon sa ulanan. Ewan ko lang kung nakita niyo yung kanyang kasi hindi yata dahil pinayungan. Pero kung walang payong yon, bakat na bakat yun. Yung Boss Mike, yung itsura niya. Huwag kayong magulo dyan. Diba? Ayaw na lang paniwalaan. Yung yung mga nagpapatotoo, buhay na saksi. Ang pinaniniwalaan nila, mga kababayan, imahinasyon o yung puting ahas nila. Pwede bang tumayo ang puting ahas na ebidensya? Pero yun ang pinapaniwalaan ng mga gagat-gago. Bakit? Ganon talaga sila. Ganon sila, Boss Mike. Ganon kakikitid ang utak nila. Tama, mali. Sige, eto na. Uy, kayo talaga. Happy lang tayo. Good vibes lang ha. Eto lang. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao. Kita nyo mga kababayan, yung frontman mismo nagsasabi, di ba, Joy Parra? Yung mismo, frontman niya. Tapos ayaw niyong paniwalaan? Mas pinaniniwalaan niyo yung puting ahas kaysa dito, saksing buhay. Di ba, Jingkohi? Saksing buhay to. Ayaw niyong paniwalaan? Saan naman kami lalagay sa inyo? Kami naniniwala kami rito. Saksing buhay. Hindi kami naniniwala sa puting ahas. At chismis. At sabi ni At sabi ni ganyan. Diba? Meron pa silang pinalabas na fake video. Ngayon, napatunayan na peke talaga. Saan ka na, Roque? Paano yan, Roque? Meron akong ebidensya. Tinuturo ka.
ikaw talaga nagpalabas ng video. Kung di ka na ba, nako, pinagpapasensyahan kita. Kasi tao ka lang, bakla pa. Sorry. Uy, Cherbera, bunganga mo, ha? Totoo naman, ha? Diba? Tao lang, bakla pa. Diba biyahe ni Koy? Ewan ko, ha? Ikaw, anino kung ano-ano sinasabi mo, ha? Boss Mike, pagpasensya mo na nga. Alam mo na nga, tao lang yan, bakla pa. Mag-like muna kayo. Pambira kayo eh. Nung siya ang vice mayor, sulong na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lord of all the drug lords. Drug lords. Ginagamit Drug lords! Drug lords! Lord of the drug lords! Drug lords! Grabe. Diniinan talaga. Oo, diniinan mga kababayan eh. Oh, tingnan nyo. Lord of all the drug lords. Drug lords. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Kita nyo? Pantago lang talaga yung relihiyon. Ngayon ko lang na ano, bakla talaga. Huwag na kayong magtaka. Kending pa lang, baklang-bakla na. Pagpitik ng daliri niya, sumarampiting talaga. Diba? Pag bumuka bibig niya, kasya ang 5. Diba? Hoy! Oh, diba? Oh, nagtatago sila rito. Wait lang, eto na. Oh, pag nakatitig nga, hinuhubarang ka na. Yung pakayang, sasabihin nyo, hindi. Hindi ako naniniwala. Amoy na amoy. Amoy na amoy siya ni Glenn Chong. Di ba? Pasok. Bakit nagtatago? Sulong na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lord of all the drug lords. Drug lords. Ginagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy, Grabe no, propaganda network. Propaganda network. Ha? Tuloy. na Sunshine Media Network International. Sinabi nito na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Si Digong Ninyo. Yung itsura talaga, oh. Kitang-kita nyo naman. Konting pirma na lang. Mauuna pa yan. Baka maunahan pa yung ICC. Diba? Sis ko, Digong. Digong! Oo. Kunin mo kaya akong spiritual advisor. Ipe-pray over kita, Digong, ganyan. Digong, sa isang linggong natitira mong buhay, Digong. Merong ka pang pagkakataon, Digong. Magsisi sa kasalanan mo, Digong. Mga ganun, ano? Sample lang yun. Oo, sample lang yun. Kasi pag sinabi ko lahat yung pray over ko, baka gayahin ni Tor yun. Ayoko nun. Diba? Oo. Ayos eh, no? Sige, tuloy na natin to. Kunyari pa kayo, aminin nyo na. Pag-aari talaga yan ni Digong. Diba? Ang dami nyong pacheche. Totoo naman talaga. Lahat dyan tinago ni Digong ang kwarta ng taong bayan. Hindi kwarta ni Digong yan. Kwarta nating lahat yan. Anong dapat nating gawin, mga kababayan? Anong dapat nating gawin? Abay, bawiin natin yan. Diba? Pera natin yan. Hindi nila pera yan. Ninakaw lang nila yan. Sa taong bayan. Diba? Jonalyn Sorolla. Oh, thank you naman. Sana oil. Tuloy. Oo. Thank you naman, ha? Oo, dapat dumadami member eh. Okay, tuloy. Pasok. JC ni Kibuloy. Ako na muna ang magpatakbo. Siyempre kailangan ikaw. Hindi pwedeng ka mag-anak, hindi pwedeng kay ibang kalahi ni Kibuloy. Ay bakit?
Wala silang pakialam dyan. Dahil baka sila, pati sila, alam nilang pag-aari mo yan. Si Digong, bukom-buko na kayo. Alam na ni Pachucha at saka ni Lopasco at ni Volconic at saka ni Brotags yan. Sama mo ba si Samuel Corpus, ni Ella Kawilit, ni Albert Cabel, at saka ni Star Mami. Alam nilang lahat yan. Di ba? Di ba, Addictus Rex? Sipin mo na kung paano ireregalo natin dun. Kayo, naniniwala ba kayo? Hindi pag-aari ni Digong yan? Saan naman kumuha ng pera yan si Kibuloy? Sa Abuloy? Hindi ako naniniwala dyan. Dahil sa Abuloy, merong chopper, merong jet, merong magagarang sasakyan, may mga mansyon, at may sa higit sa lahat, mga kababayan, maraming nakapaligid na iba't ibang lahing babaeng magaganda yan. Lahat na, mga kababayan, ang pangarap ng isang halimaw na tulad ni Digong, nako, naka-package deal na. Package deal na yan, mga kababayan eh. Di ba? Isang na lahat, nandoon na lahat. Pangarap ng tulad ni Digong yan. Digong, ayop ka talaga, Digong. Ang lupit-lupit mo. Di ba? Wag niyo kakalimutan. Tatay ni Sara yan. At ni Pulong, tatay nila yan. At sino pa, mga kababayan? Si Baste, tatay din niya yan. Baka makalimutan nyo, ha? Pinapaalala ko lang. Pinapaalala ko lang, ha? Sige, tuloy. Supervise ko lang. Punta ko doon sa Glory Mountain. Tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari? Uy, Itchosera. Punta ko sa Glory Mountain. Tignan ko yung mga chika babe doon. Kung sino magaling doon. Kung sino hinog doon. Kung sino na ang pwede nang tirahin doon. Di ba, mga kababayan? Tatawa ako sa mga padrama nito eh. Ang dami nilang padrama. Halatang halata naman. Di ba? Sige, tuloy. Ngayon, pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O Kita mo paano makikianib yan? Sino? Si Digong? Makikianib kay Kibuloy? Lang yan, apit lang yan. Hindi makikianib, makikiapit. Alam niyo yung apit? Makikinabang? Saan? Doon nga raw. Sa pag-i-UT. Pag-i-UT ng Boss Mike. Mga kababaihan. Ibang klase talaga. Sige, tuloy. Baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo. Malinaw na matagal na tayo nililin lang itong sina Digong at Kibuloy. Cover story. Kung hindi nyo pa alam yan, abay, tingin ko, mahina talaga mga ulo niyan. Hindi alam ng mga DDS yan. Hindi rin alam ng mga taga-Kojik yan. Bakit? Mahihina ulo niyan. Kahit na mahal natin yan, sino, Boss Mike? Yung mga taga-Kojik tsaka DDS, love na love kaya namin yan. Di ba? Pero ganun talaga. Oo. Alin, Boss Mike? Mahihina talaga ulong kulit mo eh. Si Anino kasi bulong ng bulong. Kaya tuloy. Niya ang simple at payak na ancestral home sa Davao Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan? Yung mga padrama na yan, bumenta na yan. Kasama yan sa pambubudol sa inyo nung 2016 pa yan. Ngayon, ginagamit pa rin yan. Yan. Yan ang dalan-dalan ng mga ng mga DDS, ng mga taga-Kojik. Si Digong lang ang makamasa daw. Makamasa? Ng nagmamasa rin ba ng arena? Hindi. Pera na ang minamasa niyan. At ng
Dibdib. Oo, dibdib ang minamasa niyan. Oo, di ba? O, tanong nyo pa kay Kibuloy. Baka pati puwet, minamasa niyan. Oh, di ba? May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay sangkatutak. O, tignan mo mga bobo. Tignan nyo mga bobo, ha? Kung paano, kung paano mambatikos. Sana kung binabatikos mo dating presidente, wag mo gamitin bobo. Ganyang kahina mga ulo. Bakit, kanyo? Pinasweldohan ko si Digong nyo. Para gawin niyang 10 taon ang driver's license ko. Hindi nyo alam kasi mga mangmang kayo. Ako nagpasweldo. Alin? Yung mga tax ko na binabayaran ko para trabahuin ni Digong nyo. Diba? Mga bobo talaga kayo. Huwag nyong gagamitin yan. Oo, lumang-luma na yan. Gamit na naman namin yan. Ginagalit nyo si Anino eh. Bumubulong eh. Diba? Ganyan sila kabobo. Mga katwiran. Pangbobo talaga. Mangmang. Mahal na mahal namin kayo. Pero mangmang talaga kayo. Diba? Oh, pera namin yan. Kaya niya ginawa yan. Bobo. Oh, tuloy. Ama na. Oh, eto. Mga mansyon. Oh, mga tanga kayo talaga. Oh, pasok. Ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at Ito sagutin ninyo. Yung alin? Etong mga paratang at mga lumalabas na issue. Pero yung pagtatrabaho nila nung panahon nila, baka nakalimutan nyo. Baka malaki pa ang kinita ng mga unggoy na hinahangaan nyo. Galit si Jen Angeles. Oh, sige na. Oh, inamin nyo. Protags. Oh, pasok. Pangalan din ito sa KOJC. Tinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sorry naman Regnel. Visit ako. Oo. Oh, pasok. Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat. Huwag mo nang pansirin, Libo. Umuo ka na lang. Bakit? Kahit anong paliwanag mo dyan, hindi nila mauunawaan yan. Oh, sige tuloy. Oh, eto. Eto na. Sino-sino to? Oh, eto, tawag ng tawag sa akin, itong nakapula. Eto naman, mukhang Abu Sayyaf siya. Eto naman, hindi kilala. Siyempre si Digong yan. Eto naman si Kibuloy. Manyakis yan. Oh, tumatayo pa ba yan? Oh, eto, nasa likod nila. Tahimik na yan. Eto si, Banat Bay. Nasaan na yan? Nagbablog pa ba yan? Oh, at itong mga ito, hindi ko kilala yan. Kita nyo? Nasaan na kayo? Mamaya. Oo, pasok na natin to. Nasaan na? General Torre! Asan ka na? Pasok! Oh, pasok! Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na mga kilalang personalidad kabilang ang vloggers at executives ng Kingdom of Jesus Christ ang nakakanlao ngayon sa Apollo Kibuloy. Sinabi ni Torres na sa programang Bardagulan sa radyo na tukoy na nila kung sino-sino ang mga ito. Dagdag pa niya, sila ang humarang sa kanila sa paghahanap kay Kibuloy kaya siya na mismo ang maghahain ng complaint affidavit laban sa kanila. Kaya na! Magre-reklamo na sino? Si Torre nyo. Torre pala natin, hindi nila Torre natin. Huwag na sumigaw. Hindi naman ako sumisigaw. Kainaman na. Ganito talaga ako. Lalo na kapag may tanga, bobot mangmang. Na mga DDS na mahal natin. Diba? Mahirap silang paliwanagan. Kaya kailangan medyo tumaas ng konti yung magandang boses natin dyan. Tuloy. Game.
pinigilan nila at dinivert ang attention at kung sa street language, sila yung mga nagkakanal sa aming operation. Kinakanal nila operation namin sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. So, ako rin na magko-complain sa kanila. Ayan si General Torre magko-complain sa mga to. Tila yaya, hindi, okay lang po ako. Alam nyo kasi mga kababayan, marami talagang mga paniniwala at doktrinang ginawa sa kanila ni Digong na bulag na bulag. Diba? Bulag na bulag. Pasok. Nandito lang ako sa Senate investigation. Sa budget hearing lang ng Senado. At kaya medyo natagalan ako dito sa Manila. Pero pagbalik ko sa Davao, i-file namin ang complaint na yan. Ayan na. Ipapile na. Siguro naman na-file na. General Torre, update naman dyan. Pasok. At ako mismo ang complainant niyan. At marami yan sila. That will be more than 10. More than 10 daw. Eto ba sila? Eto ba? 2, 4, 6, 8. Kulang pa. Sino kaya yung dalawa pa? Baka naman may dalawa pa. Sino? Si Celes ba? Sino? Si Baduy ba? Pangalan pa lang, Baduy na. Lalo na pag nakita nyo pa pagmumukha niya. Di ba? Si Baduy yun, Boss Mike. Akala ko Baduy. Kasi pag nakita ko manamit yun. At pag tinerno mo sa mukha niya, abay, grabe na. Baduy na Baduy talaga. Di ba? Sige tuloy. Pasok! ng KOJC, nalantad na ang katotohanang si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partners. Ang KOJC at ang SMNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansa. Baka nakalimutan nyo. Baka nakalimutan na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV. Baka nakalimutan nyo. Nakipag-partner pa yan sa China TV. At baka nakakalimutan nyo, may mga vlogger sila. Pinag-aaral nila sa China. Pinag-aaral nila sa China, mga kababayan. Sino? Yung dating tao ni Digong nando doon. At yung ibang vlogger nando doon. Diba? Kita nyo mga kababayan? Ibang klase talaga sila. Sabi nila, fake news yan. Fake news yan. Paano magiging fake news? Tanong ko sa inyo, kailan tinulig siya ng mga Duterte group at ng kampo ni Kibuloy group, itong China? Kailan tinulig siya ng mga vlogger nila? 10. Kasama nyo na. Isama nyo na si Maharlika at isama nyo na si Banat Bay kung tinulig siya nila kahit minsan. Magpakita kayo ng content nila na tinulig siya nila ang China. Pagkos, kinakampihan pa nila. Tama? Pasok. Nawala. Ito dito, Boss Mike. Nangyari yun. Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo? Malinaw na matagal na tayo nililin lang itong sina Digong at Kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Davao Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo, in-scam sila. Busabos, in-scam nila. Ngayon ka lang, ngayon lang ulit ako kasi kapag lagi ko nagbablog, pinapagalitan mo ako eto na, daming pag-aari nila. Itong mga ito, pera nyo yan. Etong lahat lang to, mga kababayan, pera nyo yan. Pasok.
ay sangkatutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Tinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanang si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partners. Kita nyo? At eto pa ang nasagap nating balita. Mga proyekto. Maraming mga proyekto. Si Kibuloy ang lumalapa. Alam nyo ba yon? Maraming proyekto nung panahon ni Digong Ninyo. Maraming proyekto. Sorry naman, Loy. Maraming proyekto nung panahon ni Digong Ninyo. Lalong-lalo na sa infra ang nilapa ni Kibuloy nyo. Sa pakikipagtulungan ni Digong nyo. Lahat kanila. Ano ang pangalan ng holdings nila, ng kumpanya nila? Kung alam nyo, si Addictus, Solomic Holdings ang gamit nila na kumpanya para malapa nila lahat ng ng tender juicy money na proyekto para kumamal ng limpak-limpak na salapi. Di nyo alam? Hindi alam ng mga DDS yan. Bakit? May hina ulo niyan. Kasi, ganun lang talaga kayang abutin ng kaisipan nila. Di nila kayang unawain yan. Di ba? Akala ko nga Shelly Ordas demonic. Solomonic pala. Di ba? Muntik nang maging demonic holdings. Oo nga, sambot lahat ng biddings. Siyempre, ganon talaga yan. Alangan na mapunta sa iba yan. Siyempre, mapupunta kay Kibuloy yan. Kaya nga nagkaroon ng Davao Group. Malamang kasama si Kibuloy dyan. Mga kababayan, lahat naman nakadikit kay Dix Yumaman. Sabi ni Aichang. Janet Fernando. Okay po, pasok. KOJC at ang SMNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution number 189, which urged the suspension of SMNI. Ito marahil ang dahilan. Kikita nyo mga pagmumukha niyan? Kulang na lang, sungay yan. Para masabi nyo ng legit talaga yan. Nakikita nyo pagmumukha ng dalawang to? Itong mga ito, sungay na lang ang kulang dyan. Para masabing legit talaga yan. Pasok. Kung bakit gigil na gigil ang mga Duterte dahil sa ginawa. Nakikita nyo rin to? Itong mga gigil na to? Alam nyo na, patutunguhan yan. Ang kaban ng pera, mapupunta lang sa bulsa nila. Baka nga nakabaon saan? Sa KOJC sa Kingdom Nino. Kingdom compound Nino. Hindi na pala Kingdom ni Kibuloy. Kingdom Nino. Kingdom compound Nino ni Digong yan. Pasok. Ng mababang kapulungan na suspensyon sa prangkisa ng SMNI. Kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Mamamatay tao talaga ang Puts. Si Piduts. Di ba? Mamamatay talaga si Piduts, ang Puts. Saan pa kayo dyan? Kita nyo naman itsura niyan. Nagtiwala kayo dyan. Sabi ko nga, lagyan nyo lang na sungay yan. Legit
na legit na yan. Haloy. At ngayong nabunyag na nga ang tunay na koneksyon ng pamilya Duterte at Kibuloy, malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ginagawang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Nakita nyo na tuloy-tuloy ang rally nila. Tapos nung nabuking na mga kababayan, ayun, dumistansya yung alin, KOGC nila para masabi na abay, layo-layo tayo, baka magurgur na naman tayo. Baka mamaya, etong mga tinatago natin ditong mga nakabaon sa KOGC compound ni Digong, abay, baka maubos yan. Ilayo nyo na yan. Oo, di ba? Syempre, yung damage, kailangan kontrolin nila yan. Di ba? Sige, tuloy. Tuloy-tuloy yan, mga kababayan. Kita nyo kahapon. Ano sabi nila? Lulusob kami sa Malacanang at magpapatiwakal na si BBM ninyo. Dahil pag nakita niya kami, nandun na kami sa harap ng Malacanang. Gugurgurin niya na yung sarili niya. Sabi ng mga puts. Gamit sa mga pagkilos laban sa pamahalaan, ginugulo nila ang pamahalaan upang mapigilan ang pag-aresto ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy dahil sa kasong rape, child abuse at human trafficking. At kita nyo mga kababayan, yan ang pinipigilan nila. Yan ang kinakampihan nila. ganon din ang pag-aresto kay Duterte ng Interpol dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mistado na natin sila. Putulan sila ng kakayahan upang lalong makapanlinlang. Ikulong si Kibuloy at si Digong. Ikulong! Our beloved Boss Mike Cervera!